Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin Nationwide. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Clamor ang inyong kasama. Dito ang Radyo Natin Town Hall Meeting. Isang talakayan na naman ng makabuluhan, kamustahan at makakasama natin ngayong hapon. Siyempre, kapartner po natin palagi dito sa ating Radyo Natin Town Hall Meeting. Isa sa masisipag nating senadora. And talagang may puso sa pagtulong sa bawat Pilipino. Isa sa mga pinakamatagal na public servant pero hindi ko nasasabihin muli kung simula noong anong year pa siya na New Year. Happy New Year pa rin, Senator Amy Marcos. Isang linggo ng New Year ng 2025. Ayan. Ngayon 2025, sabi ni Senator Amy, ang lucky number ay 39. 39 kasi number ko na inassign sa balota. Kang kulit 39 ang 39. Kaya huwag niyo kalimutan yan. Para akong sulit sale. Diba 39 pesos. May lucky 9. Oo, parating mga sinasagad para sounds less. 39 sa balota. Pero ano mabibili? Isang lata ng kondensada, isang maliit na fruit cocktail. Parang hindi na, Senator. Wala isang na, may juice. Parang isang kondensada ngayon, parang hindi kasya ang 39 pesos. Sabi meron, sale. Sulit sale nga. Sulit sale. Or siguro hindi masyadong kilalang brand. Never heard. Pero hindi kaya super liit, saktong-sakto. Meron na nga, maliit. Tama, pwede ang 39. Oo, naka-sale. Sulit. Memorize ko, sulit sale lahat yun eh. Sakto, parang gano'n. Sakto pack. Ayan, 39 pesos. Pero totoo ba, Sen? Talagang, syempre, ikaw update. Sulit iboto. Yes. Magtatrabaho. Ay, maganda yan. Kaya nga tatanungin kita isa ba yan sa mga napapansin at gusto mong solusyonan? Kasi pamahal na ng pamahal talaga ang bilihin sa Pilipinas. Ano ba? Lahat ng ginastos nung December ng Kapaskuhan. Ayan. Pati hanggang medianoche. Tama ang bayaran ngayon na. Enero. Kaya naman talagang umaaray ang mga bulsa ng bawat Pilipino. Pero sabi nga ni Senator Amy, sulit na iboto. Kasi swak na swak ang serbisyo. Ay, may bagong tagline yun. Sulit iboto kasi swak na swak ang serbisyo. Yes, say mo. Galing sa akin yun, Sir Alvin, pakitake note. Pakitake note. Patented, copyright. Go. Okay. Sa mga sa kabila ng napakadaming alma tungkol sa gastos, sige pa rin ang piyesta natin, no? Puro Santo Niño man. Yes. Ayan naman, magagamit na naman ng saktong kondensada, fruit cocktail, kasi may papiesta. Alam mo, that is something na very, original din sa mga Pinoy. Or very Pinoy characteristic na even though hirap tayo sa buhay, pero pag piyesta talaga, hanggat sa ilalaban, maghahanda. Kaya nga, hahanapan ng paraan hindi mo maintindihan. Magpapakain pa. Magpapakain, open ang lahat. Ganon din ba kayo sa Ilocos? Kahit hindi kilala pumapasok sa bahay niyo yung... May mga lugar pa, sa La Paz, sa Lawag, ganon pa rin. Kasi sa amin sa Aklan, ito, magpipiesta na naman, mag-aati-atihan na naman, diba? Doon, open talaga yung bahay. Kahit hindi mo kilala, pumapasok lang sila, tapos kain, ganon. Ganon talaga yung, fiesta, literal na fiesta. Literal. Kahit hindi ka imbitado, pasok ka lang, kain ka lang. Wala na rin yung kaugalian na yan, dito sa mga lunsod. Kasi dito mo kilala yung mga tao. Mahirap din magpapasok na hindi mo kilala. Samantalang sa probinsya, lahat kayo naglakihan ng sabay-sabay, classmate mo lahat, kamag-anak mo lahat. Pero kahit dun mga bumababa sa baryo, Senator, yun yung maganda sa Filipino tradition Talagang yung sharing. Tsaka yung open yung bahay kapag piyesa talaga. Siguro maganda sana lang kay Santo Niño na walang mawala. Sabay na. Kasi minsan hindi ko na, sino tong ganito, sino tong ganyan, hindi mo na kilala. Sobrang dami. And talagang yung makapapakain. Sabi nga nila sa isang buong taon na pinagpipray mo na maging bountiful yung iyong buhay, yung harvest, mag-share ka muna, diba? Para pumasok yung grasya. Ayan. Kaya viva kay Senyor Santo Niño sa lahat ng mga Pit Senyor naman sa mga taga Cebu. Parating na ang sinulog. Ay, wild yung sinulog. Milyon-milyon ng taong pumupunta, dinadayo. Alam mo ba yung sinulog? Nakakaloka. Nag-umpisa yan, maliit na piyesta namin, ng Kabataang Barangay. Nung bata ako, project namin yan. Nung ilang taon ka nun? Mga 2 years old. Ganon. Nagsimula kami. Tapos, nakita ni Mayor Solon, yung dating mayor ng Cebu City. At yinakag yung nanay ko.
At inisponsoran nila yung aming maliit na piyesta. Lumaki ng lumaki. Hanggang naging pinakamalaking piyesta na ng Cebu City. Can you imagine? Nakakaloka talaga siya. From a small fiesta, From a small youth activity ng SK, kumbaga. Tapos naging malaking-malaki. Ngayon, ilan na? 6 million na raw. Tsaka dinadayo na ng mga foreigners. Dinadayo na ng lahat, diba? Wala ka nang masakyan. Wala na yung traffic. Yung mga Cebuano nga, minsan natatakot na sa sinulog, naglalayasan, hindi nila mate. Kasi grabe ang ng turismo kapag sinulog. And talagang isa yan sa mga Filipino tradition na ipinagmamalaki natin. No? At nagsimula pala sa isang maliit na activity ng kabataang barangay. Ganun lang kaliit yun. Walang nakakaalam. Pero naaalala ko yun. Tapos yung sayaw, yung mga sayaw nila, di ba? May isang tugtog yun eh. Tapos pabonggaan, ang lalaki na ng costume. My goodness, ang husay talaga. Kaya naman sabay-sabay tayong makifiesta. And syempre, huwag natin kalimutan maging safe ang lahat. Pero yung mga deboto ng Nazareno, mauuna. Ha? Yes. January 9. Ayan. Actually, kahapon yan, Senator. Talagang nagfiesta na ang mga taga-Quiapo. Correct. Tapos na sila, nauna na. Ahead of time. Pero isa yan, sa mga, may kilala ako ditong deboto. Talagang iba yung passion kapag... Dito, sa ako. Si Edward. Talagang isa yan sa mga naglalakad. Pag umaalis siya dito sa opisina, wala na siyang tsinelas. Kasi alam niya na pag... Mula pa dito? Mula dito. Kasi alam niya na pag dumating siya doon, tapos naka-tsinelas, wala na din siya man ng tsinelas na iuuwi. Kaya umaalis na siya dito, nakayapak na. Oo. Alam mo, iba din talaga ang fate ng mga Filipino no? Kahit na Kaya tayo nakakaraos talaga. Totoo. Sinasa Diyos na lang lahat. Oo. Pananampalataya. Ayan. Totoo yun. Palagi ko yung sinasabing resiliency ng Pilipino nanggagaling sa faith talaga. Kaya, pangalan mo pala yun. Bao. Have faith in me, Senator. Aside sa mga fiesta na ating mga natapos na at mga upcoming fiesta sa Pilipinas, may mga sineselebrate din tayo, inaalala. Sa buwan ng January, aside sa pagpasok ng 2025 na talagang pinagpipray natin na maging matagumpay tayo, maging safe tayo, at maging healthy tayo, ay syempre meron pa rin tayong mga kababayan na nagsasuffer sa sakit na cancer dahil National Cancer Consciousness Week. Ayan, ngayon, ang January. Lumalaganap ang cancer dati pa, hindi natin masyadong naririnig yung cancer na yan. Pero parang dumami, no? Ang dami na kasi. Siguro yung kinakain natin, yung environment, yung kaplastikan, ayan naman, ay yun ang nagpapakalat ng cancer na ibang klase, no? Yeah. Kakatakot talaga. Tsaka ang dami ng mga pabataang may cancer. Oo, bakit ganun? Kaya mag-ingat at higit sa lahat, yung prevention, kasi ngayon, pag sinabing may cancer ka, the big C, dati lahat natatakot, pero kung early detection, malaman ng maaga, ang dami ng options, hindi na katulad dati na kapag may cancer ka, that's it, talagang death sentence. Ngayon hindi na. Kung naaagapan ng stage 1 or 2, marami pang magagawa. Kaya wag mawalan ng pag-asa. At sa mga kababayan natin, Senator, na hirap sa kanilang mga medical bills, sa mga procedure. Radiology. Alam ko, isa yan din sa mga itinutulong mo sa ating mga kababayan kasi may mga medical assistance kang ibinibigay. Tama. Marami tayong medical assistance hanggat kaya at saka yung PhilHealth, suportahan natin. Yung mga ospital natin, ako talaga naman, yun? Ang pangit nga nung sinasabi, mga Mona Lisa Hospital daw sa Pilipinas. Kaya sana bagsakan ng higit ng budget ng ating mga public hospitals. Kasi ang sabi, Mona Lisa, they just lie there and they die there. Lupit Yun ang pangit. Doon papasok mo. Expected mo na kung pangit naman. So talagang kinakalampag mo din na talagang magkaroon ng budget ang mga hospital. Oo naman. Deserve naman natin ang matinong ospital. Ang dami-dami nating nurse at doktor na ine-export sa lahat ng sulok ng mundo. Tapos dito sa atin, kulang-kulang ang doktor, nurse, at pangit ang ospital. Yes. And especially sa mga probinsya, 'di ba, Senator? Parang napapabayaan yung healthcare system doon. Sinabi mo talaga,
kulang-kulang yung mga gamit. Samantalang panahon ng taglamig ngayon, tag-ulan pa rin. Kaya't maraming nagkakasakit. Ang dami talagang nagkakasakit. At yung dengue, ba't bumalik yan ng todo-todo? Hindi nga natin alam pero itong month din na ito ay Revenue Generation Month. Nako, ibig sabihin kumikita lahat ng negosyo. Sana at magbayad ng tamang buwis ang mga may malalaking revenue, 'di ba? Yun talagang patong-patong ang kinikita. Share naman yung mga minero, ayan, yung mga telecoms. Nako, dapat ang isipin natin, hindi lang yung kikitain ng kumpanya o ng negosyo, kundi ano ba yun, yung 3 Ps, planet, ayun, na environment, 3 Ps yun planet, profit, people. Dapat pakinabangan rin ng komunidad, maasikaso ang kalikasan, at huli na lang yung kikita ng labis-labis. Ayan, maganda yun. Huli na lang ang kikita ng labis-labis kasi syempre kung wala ka namang pagmamahal sa environment, pwede magkakalamidad. Mawala lahat ng mga mo. Diba? Makakapatay ka pa. Yes, grabe. Yung ating mga people, kasi kung wala ka namang trabahador, hindi mo alagaan ng maayos, diba? So, it goes hand in hand, yung 3 Ps na yan, diba? Para sa isang maganda at maayos na negosyo. At pagkita ng pera. At, may sabi nga ngayon ang binibilang na ngayon, social ROI. Hindi na yung rate of return, diba? Rate of investment. Yes. Hindi mo mabalik makita. Kasi may social din. Ibig sabihin kung lahat ng kapaligiran na wasak, tapos yung mga komunidad, galit sa'yo. Ayun. At lahat may sakit dahil nalaso na yung mga tubig. Ay nako, hindi maganda yun. Yes. Kaya alagaan natin ang bawat isa't alalahanin ang 3 Ps, diba? Tama. Ayan. So, tuloy-tuloy, Senator, ang ating discussion dito. Ngayon, makakasama na natin ang ating mga kapartners sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Puntahan natin mula po sa radyo natin, Sorsogon City. Kasama natin Julius Manahan. Magandang hapon, sir. Marahay na hapon sa gabos na naghihinanyog. Hali sa probinsya kan Sorsogon, ang probinsya kan si Hatuyang Presidente kan Senado, si Cheese, ang aming President. Ayan, taga dyan si Senator Cheese Escudero. Nag-governor siya dyan diba? Yun. Kaya sa mga nakikinig sa atin from Sorsogon, ayan, alamin natin mula kay Sir Julius Manahan ang kanyang tanong para kay Senator Amy ngayong hapon na ito. So, Sir Julius? Narito, Faith, Sen, ang tanong ni Julius Manahan ng radyo natin Sorsogon. Paano niyo po masusolusyonan ang power generation problems, brownouts at outages sa Region 5 lalo na sa Bicol? Oo, tama yan. Talaga naman na tuloy-tuloy pa rin ang problema natin sa kuryente sa panig ng Bohol. Ilang dekada na yan na hindi talaga naisa sa ayos kasi dapat pagandahin ang transmission line sa Bicol. Kasi kahit may power supply, kapag bulok ang linya, nako, hindi makakarating sa bahay. At yan ang nangyari sa amin sa Ilocos. Ang layo-layo namin nasa dulo rin kami katulad ng Bicol. Kaya parating nawawala ng kuryente. Gumawa kami ng sariling paraan, yung windmill. Dito naman sa Bicol, kailangan yung modernization ng kanilang mga electric co-op. Yung iba dyan, kapanahonan pa ng tatay ko yung transformer, pambihira. Ang laki-laki ng system loss nila. Tapos ang mahal-mahal. Isipin mo, mahal na nga yung singil, wala pang kuryente, brownout pa ng brownout. Kalampagin natin ang NGCP, ERC, para magkaroon ng naaasahan at murang kuryente sa Bicol. Ako, dahil nga sa aming karanasan sa Ilocos, ang recommendation ko, sana may mag-invest ng micro-renewable energy. Ibig sabihin, yung mga solar, ganon, yung wind. Kasi pwede na ngayon yung solar na 1 to 2 megawatts lang. Maliliit na solar lang yun. At least, yung mga isla-isla o yung malalayong lugar, pwede naman siguro. At ganun din, may geothermal sa Albay, potential for solar and wind. Pag tuhog-tuhog mo yan, hindi mo na kailangan na umasa sa gasolinang imported. Pwede naman tayo maglagay ng maliliit na solar at wind. May sarili ka ng power production. Kasi kawawa naman yung Sorsogon, parating nga daw nawawalan ng kuryente. Yes. At mahirap kasi maabot itong mga lugar na to ng mga linya.
Tapos pag linagyan ng linya, daling masira. Diba? Pag lumindol, binagyo, ayan, nagka-tidal wave, nako, mas maigi, may sarili ka ng power generation, kahit bahagyang solar panel lang. Ayun, at least kahit paano may micro solar ka na may ibang source. Oo, may sarili kang source, hindi ka umaasa dun sa linya. Kasi ito, Senator, ang problema na to sa mga power outages, parang hindi lang ito sa Sorsogon napakaraming parte ng Pilipinas. Sa Visayas, ganun din. Ganun din sa Visayas, talagang nawawalang madalas. Tapos, actually, ang problema dyan, yung mga connection, yung mga connector grid, labis-labis, kung tutuusin, ang power generation, higit sa lahat sa Batangas, sa Luzon. Pati sa Ilocos, labis-labis. Ang problema, halos tinatapon na lamang kasi hindi nakakonect sa Visayas grid. Matagal na yung sinasabi na kailangan may connector. Sabi ko nga, kung aasahan lamang yung ating mga private corporations, 19 kopong-kopong pa, pinapangako na yan, wala pa yung NGCP, wala pa yung ERC. Siguro dapat gastusan na yan ng gobyerno once and for all. At kawawa naman yung Visayas at Mindanao. Yes, kaya may talaga. geothermal kung tutuusin sa Albay. Baka na naman wala na naman linya. Yan ang problema. May source, walang linya. Correct. Ayun. Ayan. So again, isa yan sa mga lagi nating narinig dito sa ating town hall meeting ng mga daing no ating mga kababayan na talagang kinakalampag ni Senator Amy Marcos, no? Yung mga pwedeng gawin. Isipin mo, nanghanap buhay sana siya Siargao. Ayan. Yes. Pero parating nawawalan ng kuryente. Ayan. Si Governor Lindon nga, katext ko nung isang araw, magme-Merry Christmas lang ako. Sabi niya, ay, nandito kami, brown out na naman, dilim-dilim ng Christmas party namin. Tapos ganun din sa Samal Island, ang problema. Another tourist spot na pagkaganda-ganda, dikit sa Davao. Paano naman uusad? Paano mo ibebenta bilang tourist spot? Samantalang ang dilim-dilim. Ayun, yan ang mga problema natin talaga. Na kailangan nating solusyonan at sa tulong ni Senator Amy Marcos, sana magawa natin. Kaya yan at gagawa natin ng paraan. Maraming salamat, Julius Manahan mula sa Sorsogon City. From Sorsogon, tawid lang tayo. Oo, tatawid. Magbabarko tayo. Punta tayo ng Eastern Summer. Ayan, Borongan Eastern Summer tayo ngayon. Sa Katarman, lalanding sa Borongan. Yes. Ayan, kasama natin mula po sa Borongan Eastern Summer, Shane Mercado. Ma'am, magandang hapon. Ano po ang inyong tanong para kay Senator Amy? Ito po, Faith, Sen, ang tanong ni Shane Mercado ng radyo natin Borongan. Isa ang Eastern Samar Senadora sa mga pinakamahihirap na probinsya sa Pilipinas dahil diyan maraming mga 4Ps dito sa probinsya. Pero balita po namin, mababawasan po ang pondo ng 50 billion. Ano po ang maaaring epekto nito sa mga beneficiaries? Ay, kumusta na, Shane? Maupay nga hapon na atong mga kabugtuan, ng mga waray nun, dida sa Borongan. Nako, paborito ko, good, dida, iyo, binakol nga marasa. Sarap. Ipadis nga mapasok nga tsokolate o kape. Nako, naalala ko tuloy yung binakol. Bakintol. Bakit Bakintol ang title? Iba yata Bakintol ba sa summer? Binakol. Siguro, binakol sa amin Yun yung parang tinola pero may buko. Oo, Bakintol. Pero yung binakol sa amin yung kuhan, yung alam mo yun, yung kakanin yun hindi siya yung binakol na chicken. Hindi, binakol na iba pa to. Ito naman yung parang bao. Tapos lalagyan ng... Parang may kalamay sa loob. Kalamay sa loob. Ayun, masarap na. Biglang ginutom na tayo nito. Kaya nga talagang merienda yun. Chocolate. Nagpapaalala ang mga taga-Eastern Summer na may masarap silang merienda. That's right. Baka naman, Miss Shane, padalhan mo naman kami dito. Correct, now na. Pero again, yung tanong niya tungkol sa 4Ps. Ay, okay. Yung tungkol sa 4Ps na nabawasan ng pondo, na napakalaki, nagulat na lang kami, nagulanta talaga lahat, halos nangalahati. Kasi 50 billion ang tinanggal sa budget ng 4Ps. Malupit na dagok sa mga pamilya na poorest of the poor ang tawag. Sila'y umaasa sa programa ng 4Ps. Kasi ang requirement sa 4Ps para tuloy-tuloy ang ayuda sa'yo,
pag-aaralin mo yung anak, at the same time, tuloy-tuloy ang bakuna at kompleto yung medical records ng bata. Paano mo naman gagampanan yun kung wala kang pambayad ng plete, ng pamasahe, walang pagkain yung bata, walang pagkukuna ng uniforme, at saka yung pamasahe ulit ng bakuna, hindi biro-biro. Kaya kung eto nga, na talagang hindi magawa ng paraan na punuin yung 50 billion na yan, napakalaki. Imagine, 4.4 million families ang umaasa sa kanilang insentibo, yung sustentong galing 4Ps. Yeah. Isa pa, nagtataka ako, paano yan na nangyari? Samantalang, nasa batas naman yan, nasusuportahan ng 4Ps. Kaya, lifeline, kumbaga. Lifeline dito ng mga indigent families. Kaya sana mabigyan natin ng solusyon yan at bigyan sila ng tunay na pagkakataon at pag-asa para umahon sa hirap. Kasi yung tanging solusyon nga, yung edukasyon ng bata, yung kalusugan ng pamilya, mawawala lahat yun. 50 billion ang mawawala, pamatay. Ano yes, kaya talagang marami sa ating mga Pilipino umaasa dyan na maapektuhan. Ang laki, 4.5 million families. Kaya nga ako talagang nananawagan sa lahat ng ahensya ng gobyerno na punuin itong pagkukulang sa budget. Hindi talaga pwedeng palampasin to. Tsaka yung sinasabi mo nga sa ilang episode ng Senator na talagang minsan trabaho kaysa ayuda, no? Magbigay ng sapat na trabaho, ng oportunidad, ayusin ang buhay ng mga farmers. Matinong programa yung 4Ps kasi hindi basta ayuda lang. May requirement sila na alagaan yung bata at siguraduhin na yung mga musmus nilang anak, tuloy-tuloy yung pag-eskwela, kailangan mag-graduate hanggang high school. Requirement yan. Kaya maganda, hindi siya dole out. Tapos yung bakuna kompleto, kasi nakakaligtaan na natin yung mga bakuna yan nung nag-COVID. Yes. Ayun. Ito, magandang programa, ito pang tinanggal. Naku, talaga naman. Kaya naman talagang tuloy-tuloy ang pagsusumikap ng Senator Amy, no, na talagang matulungan itong mga naapektuhan ng 4Ps. Hindi po pwede to. Bakit naman kayo ninakawan ng pondo? Talaga naman. Ayan. Maraming salamat, Shane Mercado, mula sa Borongan Eastern Samar. At hindi lang yan sa Borongan, sa buong Pilipinas yan, maapektuhan. Tama, sa buong Pilipinas yan. At yun nga, sabi nila, kasi andyan naman daw yung AKAP at yung AIX at kung ano-anong ayuda, ang hindi maganda doon kasi hindi masyadong klaro yung alituntunin sa AKAP. Hindi ba? Kasi sa 4Ps, klaro, may anak ka na nag-aaral pa, pag-aaralin mo. Yung sa AIX, pag namatayan ka, may burial assistance ka. Kung nagka-cancer ka o nagkasakit, may chemo, may dialysis, may hospital fees, etc. etc. Kung nasalanta ng bagyo. Yung AKAP kasi nakakatakot Parang, ang sabi, yung tinamaan daw ng inflation. Lahat naman tinamaan ng inflation. Kahit nga kami ni Senator, tinamaan ng inflation. So, wala qualified budget. Qualified na tayo doon at lumobo na yung budget sa grocery, pambira. So, yun. Ang panawagan natin, ibalik kaagad yung para sa 4Ps. Ayan, ibalik ang para sa 4Ps. Mula po sa Eastern Samar, tutungo naman kami ngayong hapon sa Zamboanga del Sur. Mga jet setter kami. Yes. Lipad ng lipad. Radyo natin. O mga aswang. Parang mas lalong aswang kasi mabilis lang tayo sa ito Margo sa tubig, Zamboanga del Sur. Radyo natin dyan. Makakasama natin Mikhaila B. Bustria. Ay, kamusta ka? Kamusta na mo? Diha sa Sambo Sur, Mikhaila. Nakahindum pa ako nga miadto ko sa inyong Megayon Festival. Kauban ko na ako si VP Sara. Yung noon, pumunta kami dun Lingaw sadya kaayo ang inyong selebrasyon. Maganda sa Sambo Sur. Actually, nung nakaraan linggo, nandun ako December 30, namigay ako ng mga titulo sa mga agrarian reform beneficiaries, 2,423. Oo, masaya sila. Yeah. Oo, at maganda. Ayan, so again, sa mga festival nyo, pwede nyo rin i-comment, no, kung ano yung mga festival nyo na gusto nyo bisitahin ni Senator, mga nakatutok sa atin sa FB Live, sa nakakalimutan natin iligay nyo yung mga festival o pinagmamalaki nyo sa inyong lugar. Baka naman next malay mo, susugod kami. Diyan nasusugod si Senator Amy Marcos. And ano pong muli, Mikhaila, ang inyong tanong for Senator Amy?
So here's my question po, Madam Senator, Ma'am Amy Marcos. Since kilala po sa agrikultura ang sektor ng Zamboanga del Sur, paano po makakatulong ang pamahalaan na mapahusay at mapag-iba-iba ang mga lokal na industriya upang mapagbigay ng mas maraming napapanatiling oportunidad sa trabaho para sa mga residente dito sa Zamboanga del Sur? Ayun na, banggit ko nga, yung isa, yung mga lupa doon, walang titulo. At saka puros utang. Nako, may mga utang na kilalaki, 1 million yata. Paano pa babayaran nun? Kaya, wala na limpyo na ang tanang titulo and zero balance sa mga utang sa land bank. Ang sarap naman nun, no? Diba? Ang sarap sa pakiramdam naman, zero balance ang utang mo In dahil fairness, tinulungan ka. Diba? Yes, na ma-zero agree. balance. Pero, yun nga, lagi kong sinasabi, may titulo nga, pero wala namang pambili ng abono, ng binhi, ng crudo, ng gasolina. Kaya tuloy-tuloy ang tulong natin, tuloy-tuloy ang serbisyo. Kaya tatakbo ko sa 2025 para siguraduhin na may nakatutok sa ating mga mag-uuma. Ganon din ba sa Aklan? Ano ba yung farmer sa inyo? Mag-uuma in Ilonggo. Parang, In Ilonggo, parang wala mag-uuma. kaming parang Wala kayong farmer? wala kaming term ng farmer, ng magsasaka. Oo. Parang bakit wala. Nagsasaka lang. Saka lang. Oo. Yun, sa Waray, ganun din, sa Cebuano. And alam natin na talagang kailangan, kinahanglan nga talagang buligan ang atin mag-uuma. Kasi napakahirap talaga, parang sugal ang pambubukid ngayon. So, yun. Tuloy-tuloy ang tulong ng DA dapat sa abono, sa iba't ibang makinarya, lahat ng kinahanglan. And then, of course, yung dapat mag-invest sa irigasyon kasi ang Zamboanga del Sur is one of the biggest na rice producing. Oo, mga champion sila sa Zamboanga Peninsula, pati Bukidnon, bumibili ng bigas dyan. Magaling sila talaga sa bigas. Kaya lang, ang problema, walang irigasyon. Kaya nung nandun ako, si Governor Victor, si Congresswoman Divine, pinag-uusapan namin kung paano i-redevelop yung lumang irigasyon ng tatay ko, Mahayag Dam. Imbakan ng tubig yun, nasira-sira na sa haba ng panahon. Ngayon, pinare-repair na ni Presidente Bongbong at sana madagdagan pa para lumawak ng todo-todo. Kasi malaking bagay yun. Isa pa, yung binibida ko, yung mga champion namin, mga national winner ng Young Farmers Challenge, yung mga bagets na under 30 na mambubukid, nanggaling sa Zamboanga del Sur. Ang galing nila, yung intensive farming na organic pa. Wow. Maganda kasi sa Mindanao, hindi pa natatamnan yung maraming lupain, hindi pa cultivated. So, hindi pa linalason ng kung ano-anong pesticide, chemical fertilizer, kung ano-anong linalagay natin, di ba, sa commercial farming. Sa kanila, malinis pa yung lupa. Talagang urig na urig pa parang yung virgin lupa. soil pa. Virgin soil pa siya. Kaya itong mga kabataan doon, na mamayagpag sa organic intensive farming. Maliit lang yung lugar. Yung kanilang farm, maliit lang eh. Wala pang 2 hektarya. Ang dami-dami nilang natatanim. Tapos, ang taas ng presyo kasi organic. Pag tinatakat mo ng organic, di ba, 20-30% mas mahal. Mahirap kasi dito sa Luzon, tinamnan na lahat, halos 3 taon ka na hindi magtatanim para malinis ulit at mabuhay ulit ang lupa. Doon sa Mindanao, maraming hindi pa natatamnan. Kaya kinarir nila. Winner. Nanalo nga ng 550,000 pesos yung iba sa Sambo Sur. Yan ang isa sa mga pa-contest. And ang pinaka-advocacy ni Senator Amy dyan sa Young Farmers Challenge yan, ay talagang mabuhay ang dugo at yung passion ng mga kabataan natin into farming. In fairness, yung ibang bagets, lumaki naman talaga sa bukid. Mahilig talaga sa kanila, minamahal talaga. Mahal naman nila talaga yung farm life. Ang problema, nakikita naman kasi nila yung lolo tatay nila nalulugi. Parang iniisip nila walang future. Tama, wala na talagang future. Pero pag nakita nila na meron palang hanap buhay dyan at uunlad ka, why not? Gusto nila yung lugar, they don't want to leave home. Yun nga. At yun,
kapag konting tulong, talagang tuloy-tuloy yan. Marami na kasing umaalis talaga sa bukid. Yes. Ang average farmer natin nasa 58 years old. Kaya talaga tumitindi na rin ang traffic sa Metro Manila. Correct, kasi syempre dito makikipagsapalaran dahil dito ang trabaho, dito ang oportunidad, 'di ba? Kaya sana tuloy-tuloy nga, Senator, no? At bigyan natin ng pagkakataon si Senator Amy na ituloy itong kanyang mga isinusulong, pagtulong at pagsolusyon sa mga problema ng ating mga kababayan hanggang sa kaya niya, sabi niya nga, 'di ba? Kaya talaga nga wag kalimutan ang saktong pang-sakto budget. Pang-sakto budget. 39 sakto budget sa iba't ibang mga bilihin. Yes, sakto na suwak pa. Sulit pa. Ayan. Super sulit. Suwak sulit yung boto, nagtatrabaho. Yan ang maganda, 'di ba? Hindi man na talagang palaingay pero talagang nagtatrabaho, 'di ba? Kasi may iba maingay pero wala namang ginagawa. Oo, parang wala naman napupuntahan kung minsan. Yes. Puro away ng away. Ayan, todo-todong politikahan, sangkatutak na investigasyon. Huwag naman tayong ganyan lagi. Yes, ang importante may ginagawa talaga. Tutukan natin ang problema at asahan. Ano man ang problema, dapat ay may solusyon. Ayan, maraming salamat sa ating mga nakasama ngayong hapon sa radyo natin Town Hall Meeting, radyo natin Sorsogon, Julius Manahan, radyo natin Borongan Eastern Samar, Shane Mercado, at radyo natin Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur, Micaela B. Bustria, at sa lahat ng mga nakatutok sa aming live ngayon sa ating Happy weekend! Facebook page. Tuloy-tuloy po ang aming talakayan at chikahan sa buong taon na ito. With Senator Amy Marcos. 2025, hindi pa ako talagang sakto. Parang hindi ka pa nakaka-transition sa bagong taon. Kasi parang 10 days pa lang, no? Correct! So, pero syempre tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-look forward sa magandang taon na ito. At huwag kalimutan, ito ang buwan ng Pit Senyor. Yes! Viva Santo Niño. Happy Fiesta Viva kay Senyor Santo Niño sa lahat ng mga deboto ni Santo Niño na nakikinig at nanonood sa ating programang radyo natin Town Hall Meeting. Senator, maraming salamat po. Maraming salamat, Faith. Happy weekend sa tanan, sa lahat-lahat. Happy weekend sa tanan na mga tumutok at sumubaybay sa aming programa. Ako po ang inyong nakasama din, Faith Silver Clamor. Magandang hapon po muli, Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo natin Town Hall Meet on Radyo natin Nationwide.